Punta na tayo, Pastor Dave, ha? Sa patotoo ng mga karakter sa Biblia. Kilalanin natin, mga kapatid, ang ating Bible character of the day na si Seth. Alam nyo, si Seth, isang mahalagang tauhan po sa Biblia. Siya ang ikatlong anak, di ba, nina Adam at Eve na binanggit sa Book of Genesis. Kung matatandaan po nyo, ay pinag-usapan natin dati ang magkapatid na si Cain at si Abel, anak nina Adan at Eva. Pinatay ni Cain si Abel dahil saan? Sa inggit. Matapos nito, nagkaroon ng pangatlong anak, si Adan at Eva. Siya ay si Seth. 130 na taong gulang si Adan nang isinilang si Seth. Sa aklat ng Genesis, sinabi ni Eva, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak kapalit ni Abel, sapagkat pinatay siya ni Cain. Pinagmulan si Seth ng isang lahing kumikilala sa Diyos. Yung mga naging anak at apo naman niya ang nagsimulang tumawag sa Panginoon. Kabaliktaran ito ng lahi ni Cain na nagpasimula ng karahasan sa mundo. Saya, yan po ang kwento ni Seth, na very short, no? Pero mahalaga rin ang kanyang karakter. Pastor Dave, mas i-detalye niyo pa nga po natin, bakit sinasabing si Seth nga ang kapalit ng namatay na si Abel? Meron kasing pinahayag ang Diyos laban sa ahas na magiging kaparusahan niya dahil sa kanyang paglinlang at pagtukso sa babae. Ito yung makikita natin sa Genesis 3:15, dyan sa ating screen, na dito kausap niya yung ahas. Ang sabi ng Diyos sa ahas, kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo at binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Ang binanggit dito na binhi ng babae na idinestino ng Diyos na dudurog sa ulo ng ahas na si Satanas ay tumutukoy sa isang makadiyos na anak ni Eva na siyang magiging ninuno ng darating na tagapagligtas ng mundo na si Jesus, na siyang magbabaliktad sa kasamaang pinasimulan ni Adan at Eva, at siya rin mananaig sa ahas na si Satanas upang mailigtas niya ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Sa unang dalawang anak ni Eva, si Abel ang naging makadiyos at si Cain naman ay naging masama. Sa pagpatay ni Cain kay Abel ay naputol ang lahi ng makadiyos. Kaya't nakaloob ang Diyos ng isang pang-anak para pumalit kay Abel na siyang itinakda na magiging ninuno ng isang makadiyos at matuwid na lahi na tutupad sa plano ng Diyos. Kay Seth nagmula ang lahi ng matutuwid tulad ni Noah, si Shem, Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Haring David na siyang ninuno ni Jesus na anak ng Diyos. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Seth, interesting ito, ang pangalan, ibig sabihin ng pangalan binigay sa kanya ay ang itinakda. Ang itinakda. The appointed one in The English. appointed one. Paano namuhay sa pananampalataya po si Seth at yung mga sumunod na lahi niya, paano sila isinalba ng Diyos sa mga kapahamakan, Pastor Dave? Well, makikita natin sa Genesis chapter 4 verse 26. Sabi rito, si Seth ang ama ni Enosh. Noon nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Yung pangalan ibinigay ni Seth sa kanyang unang anak ay Enosh, na nangangahulugang sa wikang Hebreo, taong mortal at marupok. Nung panahon kasi, nung unang panahon, yung pangalang binibigay ng magulang sa anak, usually nagre-reflect ng karanasan nila sa buhay o ang kanilang pananaw sa kinabukasan. Kaya itong binigay niyang pangalan sa kanyang anak na Enosh ay nagpapahayag ng nagpapakita lamang ng pananaw ni Seth na hiwalay sa Diyos, ang kalagayan ng sangkatauhan ay tunay na marupok. Dahil sa hatol ng Diyos ng kamatayan para sa tao na kaparusahan sa pagkakasala ni Adan, at dahil sa nakita niyang karupukan ng taong makasalanan, ay natanto niya ang pangangailangan ng tao na lalong lumapit sa Diyos. Dahil dito, siya at ang kanyang lahi ang nagbalik ng tunay na pagkilala at pagtawag sa Diyos, tulad ni Abel na pinatay ni Cain. Ang kanilang pagkilala at pagpaparangal sa Diyos ang naging dahilan
ng pagiging matuwid ng kanyang lahi. Dahil naman sa katuwiran ni Seth na nakita ng Diyos sa kanyang lahi hanggang sa kanyang kinaapu-apuhan na si Noah, Noah. pinili ng Diyos na iligtas niya ang pamilya ni Noah mula sa kanyang pagpaparusa sa sangkatauhan sa magitan ng dambuhalang baha o yung Great Flood, upang ang pamilya niya ang maging pasimula ng isang bagong sangkatauhan. Pero Pastor Dave, pag pinuntahan naman natin si Cain, kabaliktaran, di ba? Kabaliktaran ng lahi ni Seth, yung lahi ni Cain. Paano nyo mailalarawan itong lahi naman ni Cain? Ang karahasan na pinasimula ni Cain sa pagpatay ng kanyang kapatid ay nagbunga ng masamang impluensya sa kanyang lahi. Ang karahasan niya ay minana ng kanyang lahi, tulad ng kinaapu-apuhan niyang si Lamech, na makikita natin sa Genesis 4, verse 23 and 24. Ito yung hinayag ni Lamech. Sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, "Dinggin niyo itong aking sasabihin, Ada at sila. Mga asawa kong giliw, may pinatay akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito'y 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan." So, hindi na makikita yung kasukdulan ng karahasan kahit sa salita ni Lamech. Ang karahasan ng lahi ni Cain sa kalaunan ay kumalat sa buong sanlibutan, na siyang dahilan kung bakit pinarusahan ng Diyos ang buong mundo sa dambuhalang baha. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 6, verse 11 to 13. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. At sinabi ng Diyos kay Noe, "Ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon sila ay aking dilipuling kasama ng lupa." So yan po. Gaano kahalaga yung karakter ni Seth at Cain, Pastor Dave, bilang impluensya sa mga sumunod nilang lahi? Well, ang karakter ng mga magulang ay nag-i-impluensya naman talaga sa karakter ng mga anak. Ang ugali ng mga magulang ay siyang palagiyang nakikita, kinalakihan, kinasanayan ng mga anak. Ito ay malinaw na inilarawan sa magkaibang lahi ni Cain at ni Seth. Ang pag-uugali at mga kasalanan ng isang ama ay malimit na uulit sa susunod na mga henerasyon. Ang katotohanan ito ay nakita rin sa isang pananaliksik na isinagawa noong 1900s o sa katapusan ng ika-19 na siglo. At yan po ay nasa screen na po natin. Dito po natin makikita yung isang pananaliksik na ginawa ni Albert Winship sa kanyang pagsisikap na tingnan ng impluwensya ni Jonathan Edwards, isang kilalang religious figure sa Amerika na siyang naging unang presidente ng Princeton University at sa mga pangunahing mga preachers ng religious revival na tinatawag na The Great Awakening na tumagal ng isang siglo, noong 18th century. Binigyan niya ng magandang edukasyon ng kanyang mga anak at dinisiplina ng tama. Ang kanyang asawa ay makadiyos din. Pinakita ng mga magulang sa mga anak ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos bilang pinakamataas na pagpapahalaga sa kanilang buhay. At dahil dito sa panaliksik ito ni Winship, na-inspire din ng isang sociologist nung panahon na yon, na pangangalan niya ay Richard Dugdale. In 1877, siya naman ay tinerace niya ang mga naging kalipi or kalahi ni Max Kaiser, na tinawag rin Max Jukes, isang katao na kapanahon na rin Jonathan Edwards. Si Max ay isang Dutch immigrant na dumating sa New York noong 1700s. Hindi niya gusto ang reliyon. He hated education. Ayaw niya ng edukasyon. Siya po ay lasenggero at hindi tumatagal sa trabaho. Nakaroon siya ng isang magulong pamilya kung saan lagi niya sinusumpa at minamaltrato ang kanyang asawa at mga anak.
Nandiyan po yung ating source ng ating research. Ano po naging resulta ng pananaliksik nito? Ano naging impluwensya ng pag-uugali ng isang tatay sa kanyang lahi? Kita po ni Winship na yung descendants ni Max Kaiser, meron siya na-trace na 709 to 1,200 descendants. Nakita niya, 280 ang naging delinquente na hindi nakatapos na pag-aaral at namatay sa karilitaan. 100 ang siguradong drunkards. 128 ang naging mga prostitutes o harlots. 67 ang nagkaroon ng sexually transmitted diseases. 140 naging mga criminal at mga offenders. 6 na po ang habitual thieves at 7 ang convicted murderers. 300 sa mga anak niya namatay prematurely. Yan po ang naging resulta ng uri ng pamumuhay ni Max Duke sa kanyang lahi. Tinaman natin yung resulta ng magandang halimbawa ni Jonathan Edwards sa kanyang lahi. Ito po ay na-trace, yung una po ang nag-trace po noon ay si Richard Dugdale. Ito po kay Winship ito. 1,394 descendants ang na-trace niya mula kay Jonathan Edwards. At ito po ay nakita niyang naging epekto ni Jonathan Edwards sa kanyang lahi. 13 na naging college president, 65 college professors, 630 judges, mahigit ang 100 lawyers, 60 authors ng mga aklat, 62 physicians, 75 Army or Navy officers, 100 prominent pastors, missionaries, and theological professors, 80 public officials, governors, mayors, and congressmen, 3 United States senators at isang vice president ng Amerika, ang pangalan niya si Aaron Burr. So dito pa lang makikita po natin na malaki ang impluensya ng isang tatay sa kanyang kalahi. At ano po, maging palaisipan ito sa ating mga magulang kung ano ang nagiging epekto nila sa kanilang mga anak at sa darating pa na mga henerasyon. Pero Pastor Dave, sa panahon naman ngayon, di ba, minsan kahit na yung mga mabubuting ama o magulang, mayroon pa rin mga nagiging pasaway na anak. At minsan din, kahit hindi maganda ang pag-uugali ng magulang, may nagiging mabuting tao naman yung kanilang anak. Yeah. Yan, sa maraming taon ng aking pagiging counselor sa maraming pamilya at mga mag-asawa, ay nakita ko na malaki impluwensya talaga ang isang ama at ng mga magulang sa kanilang mga anak at sa kanilang lahi. Halimbawa, aking nakita na ang pangangaliwa na sinimulan sa isang henerasyon ay nauulit sa mga susunod na mga henerasyon. Ganon din ang pagpasimula sa samahang live-in ng mga magulang ng isang henerasyon ay tinutularan ng susunod na mga henerasyon at marami pa. Pero meron din ng mga mabubuting mga magulang na nakaroon ng isang anak na baliktad ang pag-uugali sa magulang. Malimit ito yung tinatawag na black sheep ng family, di ba? Malimit ay bunga ito ng kakulangan at ng paghubog at pagsasanay ng magulang sa bata simula pa sa murang edad ng tamang mga pagpapahalaga at pag-uugali dahil sa kakulangan ng panahon ng magulang para sa anak. Dahil dito, madaling na-influensya ng anak ng maling mga pananaw at pag-uugali na nakikita niya sa kanyang paligid habang siya'y lumalaki. Sa telebisyon, barkada, social media, etc. Dahil hindi siya nabigyan ng matibay na pundasyon sa tamang paniniwala at pag-uugali. Hindi sapat kasi ang pagiging mabuting halimbawa ng isang magulang sa anak. Kahit na ito ay napakahalagang pasimula. Makikita po natin sa Efeso 6:4 ang tungkulin ng isang magulang para makatulong talaga sa paghubog ng tamang pag-uugali sa anak. Sabi po rito, at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak kasi marami dinadala na lang sa galit dahil nga ang masyadong busy ang magulang, hindi talagang mabigyan ng panahon na turuan yung bata. Kaya dahil sa laging galit, sa maltrato sa bata, nabubunsod yung mga anak na magrebelde. Kaya warning ng salita ng Diyos, huwag niyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila, akayin. Yes. At sa pagsasanay at pangaral ng gagaling sa Panginoon. Pangalawa, malimit na kapag ang anak ay pinalaki sa galit at naramdaman niya ang rejeksyon sa tahanan o nasira ang kanyang pananaw sa sarili dahil sa negatibong pagtrato o pagmamalupit ng magulang sa kanya, ito ay nagbubunsod din sa anak sa rebellion sa kanyang paglaki. Ito po yung mga pinakamalimit ko pong nakikita na sanhi ng mga anak na naging rebelde. Mga magulang makadiyos, mabuti naman sila dahil sa maling pagtrato sa kanilang mga anak. Amen. Ayun, napakagandang reminder yun, na yung foundation is very important at tuloy-tuloy na paggabay. Hindi natin masasabi talaga, Pastor Dave, talagang walang perfecto, hindi mo ma-perfect. Pero
mababawasan or mas mailalayo mo sila sa hindi magandang future kung magpapatuloy yung guidance. At the end of the day also, kayo po mga magulang, kung nakita nyo naman na talagang ginawa nyo na po ang lahat, huwag nyo rin pong sisihin ang inyong sarili. As long as you know in your heart, ginawa nyo ang pinaka best nyo, no, para mapalaki ang inyong mga anak, ay nakikita po yan ng Panginoon. Ayan po ang... Actually, meron din mga magulang, tulad na sa tanong mo kanina, na may hindi magandang halimbawa na pag-uugali at pagmumuhay at nakaroon naman sila anak na mabuti. No? Hindi lang ito totoo para sa karamihan. Pero may ganyan po, no? Ito malimit ay bunga ng kakaibang pananaw o likas na katalinuhan ng bata na nagpasya na ayaw niyang tularan ang maling ugali ng kanyang mga magulang. O ito ay bunga ng magandang impluwensya sa labas ng tahanan. Minsan sa simbahan o sa mga taong naging magandang role model para sa kanya, kasama ng mga magagandang payo na binigay sa kanya. So, meron din. Meron din. So mga kapatid, yan po ang kwento ni Seth, ano? At inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion. Ito nga pong kwento ni Seth sa Book of Genesis ay isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala ng pag-asa. Ipinanganak siya, di ba, matapos ang trahedya nga ng pagpatay kay Abel ng kanyang kapatid na si Cain. Pero sa gitna ng sakit at pagkawala, binigyan ng Panginoon sina Adam at Eve ng bagong simula sa pamamagitan ni Seth. Napapanahon ang kwento ni Seth dahil sa panahon ngayon, marami ring tao ang dumaraan sa mga pagsubok, pagkawala, alitan at kawalan ng pag-asa. Pero ipinapakita ng kanyang buhay na kahit matapos ang isang malungkot na kabanata, may kakayahan ang Diyos na magbukas ng bagong landas. Hindi man naging sentro ng maraming kwento sa Biblia si Seth, sa kanyang lahi nagsimulang muling tumawag ang mga tao sa Diyos. Ipinapaalala nito na minsan ang tunay na pagbabago sa mundo hindi nagsisimula sa nagsisimula sa tahimik na pananampalataya at patuloy na pagtitiwala sa Panginoon.